paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Ang naghahanap sa Fountain of Youth. Isang bukal na nagbibigay daw ng habang buhay na kagandahan. Ngunit minsan, ang mga ganitong pangako ay may kapalit na mahalaga mula sa ating panig. Sisimulan natin ang isa na namang kwento ng kababalaghan. May kinalaman sa isang lugar na may natatanging tubig. At mula sa tubig na ito, lahat ng lalapit kanilang makakamit ang pinakabiniti ng kanilang puso. Pamamagatan natin ito ang balon sa isa na naman gabi ng lagi. Tandalota, maaga ka yata dito sa balon. Father Jason, ang tubig na nagmumula sa balong ito ay mahimala. Ngunit hindi dapat gamitin sa masama. Alam ko yon. May mga balitang nakararating sa akin. Ang tubig ay binibili sa simbahan mo. Tandalota, mali ang balitang nakararating sa'yo. Paanong mali, Father? Ang binabayaran ng mga taong pumupunta sa akin ay ang lalagyan. Hindi naman pwedeng isalin ko sa kanilang palad ang tubig. Ito'y matatapon lang. Tama? Alam ng langit ang totoong nasa puso mo, Father Jason. At naglilingkod ako ng tapat sa aking tungkulin. Tapat ka nga ba? Hindi ko gusto ang tono ng pagsasalita mo, Tandalota. Alalahanin mo, sa pagitan nating dalawa, ikaw ang hindi pumapasok sa templo ng Diyos. Araw at gabi naririto ka sa balon. Binabantayan mo ang pinagpalang tubig. Ngunit,
nakakalimutan mong pasalamatan at sambahin ang pinagmula ng mahiwagang tubig na naririto sa balon. Sino ngayon sa ating dalawa ang dapat pagdudahan tungkol sa katapatan? Malalantad din ang katotohanan balang araw. Hindi ko alam kung anong tinutukoy mo. Ang mabuti pa, paraanin mo na ako at sasalok na ako ng tubig. Kailangan may madala ako sa altar bago ako magmisa sa araw na ito. Hindi pwede ito! Hindi pwede mangyari ito! Yana! Yana! Ano nangyayari sa'yo? Nagkakaroon ng gatla ang noo ko. Ang mga balat ko natutuyo. Tumatanda ako, Amila! Kailangan mo lamang ng bagong kaluluwang iaalay. Nakapag-alay na ako kahapon. Bakit hanggang ngayon? Ganito pa rin itsura ko. Anong ginagawa ng balon? Alam mo, hindi tayo pwedeng makinabang sa balon na yon. Para lamang yung sa malilinis ang budhi. Baka nakakalimutan mo, ang mga nahuhumaling sa atin nanggaling mismo sa mahiwagang balon bago na bitag sa ating panunukso. Amila! Kaysa sinasayang mo ang lakas mo para sirain ang mga gamit natin dito sa bahay. Bakit hindi ka pumunta sa balon? Uminom ka ng mahiwagang tubig at tingnan natin kung hindi magbago ang iyong anyo. Armida, nakatanaw ka na naman sa labas. Nagtataka lang ako, Kuya Marco. Nagtataka na paano? Bakit gusto ng mga tao na pakialaman ang ibinigay sa kanila ng Diyos? Ha? Hindi kita maintindihan. Ang mahiwagang balon. Ang balon na araw at gabi ay binabantayan ni Tandang Lota. Laging may taong dumarating para uminom ng tubig mula sa balon. O kaya, ihilamos ang tubig na nakukuha doon. Nakalimutan mo na ba, Armida? Ang tubig sa balong yon ay nakapagpapagaling. At nakapagpapabata. Sabi nga nila. Nauunawaan ko, kung ang hanap ng tao ay kagalingan, pero kung para bumata o kaya ay gumanda, hindi ba yun ay pakikialam sa gawa ng Diyos? Ay, pabayaan natin sila. Ang mahalaga naman, huwag singilin ni Tandang Lotang lahat ng lumalapit sa balon. Ewan ko, Kuya. Paano kung isang araw matuyo ang balon at wala ng tubig na bumabalong mula rito? Ibig sabihin, tapos nang himala sa balon. Ganun na lang yun? Ano bang gusto mong isagot ko? Hindi ba nila naiisip na bago ang tubig sa balon, may Diyos sila na dapat lapitan at pasalamatan? Armida, nariyan si Father Jason para ipalala yon sa ating mga kababaryo. Kuya Marco. Oh, bakit? Sige, aalis na muna ako ha. Gusto kong mag-iingat ka habang wala ako. O sige. Ang baryo natin ay pinamumugaran ng mabuti at masama. Ilang dayuhan ang natagpo ang patay. At ayokong sa pagbabalik ko, mangyari sa yung nangyari sa kanila. Para saan ang sinasalok mong tubig, Kehana? Ano ba pakialam mo, matanda ka? Alam mo, hindi pwedeng gamitin sa masama ang tubig mula sa balon. Libre ang tubig mula rito. Kahit sino maaaring sumalok. Kaya huwag mo sabihin sa akin ang pwede at hindi pwede. Magsisi ka na, Kehana. At hindi mo kakailanganin ang tubig na nagpapagaling. Tumahimik ka, Tandang Lota. Nakasalok na ako ng tubig. Ang tubig ay para sa lahat. Ngunit ang may maruming puso, paulit-ulit mang sumalok dito. Hindi siya magbabago. Hindi niya makakamta ng pinakamimitin. Sabi na tumahimik ka! Ang kapangyarihan mo ay hindi tatalab sa akin. Ako ang tanod sa balon. Ngunit hindi ako basta tanod, Kehana. Kamay ko. Sasampanin ko siya pero hindi kung anong kapangyarihan pumigil sa kamay ko para lumapat sa mukha niya. Magbago ka at mauunawaan mo ang lahat. Hindi! Hindi ka namin kaisa. Talagang hindi. Nagliliwanag mukha niya. Isa ka! Ha! Hindi! Hindi! Angel?
Si Tandalota? Isang anghel? Oo! Nagliliwanag siya, Amila. Kitang-kita ko. Akala mo lang yun, Kiana. Hindi maaaring bumaba ang anghel dito sa lupa. Kaya nga nagrebelde si Lucifer eh. Gusto niya magkaroon ng higit na kapangyarihan. Gusto niya pumunta sa mga lugar na bawal. At tayo, Kiana, tayo ang galing sa lahi ni Lucifer. Tinawag niyo ako, Amila? Kiana? Hindi, Nomer. Hindi pa kita kailangan. Naiinip na ako. Kailan ako Maghintay ka. Mamayang gabi. Muli tayong sisilo ng dayuhan. Oh, Amila! Nakikita ko sa salamin. Tumatalab na yung tubig mula sa balon. Tama, Kiana, tama. Nawala na ang magatla sa iyong noo. O lumambot ang iyong balat. At kuminis na muli. Tama ang sinabi mo. Hindi namimili ang tubig. Lahat ng sumasalok at gumagamit ng tubig sa balon, lahat ay kanyang pinagagaling at pinababata. Wala ka namang sakit, Huwag kayo Kiana. sumabat sa pinag-uusapan namin. Pero para manatili kang isang bata, Kiana, kailangan patuloy nating gawin ang dapat nating gawin. At sa kagandahang taglay ko sa sandaling ito, isa na namang kaluluwa ang tiyak na mahuhulog sa aking bitag. Nomer, Camila? alam mo na ang gagawin mo. Sundan mo kami sa lugar kung saan namin dadalhin ang biktima. Kumusta na kayang kapatid ko si Armida? Sa takbo ng ligmaang ito, hindi pa ako makababalik agad sa aming bayan. Susugod tayo! Pumunta na kayo! Yes, Sergeant! Dapa! Nagpapaputok ang kalaban! Dapa! Hindi ako pwedeng mapatay. Kailangan balikan ko ang kapatid ko. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Parang may sumusunod sa akin. Bibilisan ko pa ang paglalakad. Saan ka pupunta? Saan ka galing? Bigla ka na lang lumitaw sa harapan ko at... Matagal na kitang sinusundan-sundan, Armida. Bakit? Taga saan ka ba? Ngayon lang kita nakita at... Ang suot ng kuntas. May palawit na kusipyo. Bakit nakatingin ka sa dibdib ko? Ilayo mo sa akin yan! Nasisilaw ako! Hindi ako makakita! Isisilaw siya sa krusipyo. Kailan tumakbo na ako? Hindi ako makakita! Hindi ako makakita! Paliligayahin kita. Sigurado, makakarating ka sa dapat mong puntahan. Dito ako. Para sigurado, hindi mo ako matatakasan. Ngayon na! Narito na ako! Ngayon na, Nomer. Ngayon na! Patay na siya. Nakita mo ba, Nomer? Nakita mo nga nawala yung kanyang kaluluwa. Oo, Kiana. Kitang-kita ko. Isa na namang kaluluwa ang naialay natin sa impyerno. Matutuwa na naman ang hari ng kadiliman. Pero, muntik ko na siyang hindi mo patay. Bakit mo ako sinaktan? Hindi ka kaagad dumating. Saan ka pa pumunta? Sinundan ko ang isang babaeng malinis ang puri. Si Armida?
Kilala mo siya. Siya na lamang ang malinis ang puri sa lugar na ito. Lahat ng babae, nalaso na namin ni Amil ang isip. Nagawa na namin silang paniwalay na ang pakikipagtalik ay magbibigay sa kanila ng higit na kagandahan. Kailan? Anong kailan? Kailan mo ko patitikimin ng mga babaeng tulad nila? Hindi mo kailangan ng babae. Ikaw ay alipin namin ni Amila. At ang alipin, hindi dapat makatikim ng ligaya. Malupit ka. At ikaw hindi? Pumapatay man ako. Yun ay dahil inuutusan niyo. At wala kang magagawa kundi sumunod. Ngayon, kung ayaw mong madagdagan ng sakit na ipinataw ko sa iyong katawan, sige, sundan mo na si Amila. Kailangan mapatay ang kanyang biktima bago pa lumubog ang araw sa dakong yun. Masusunod, Kiana. Bilisan mo! Kailangang maialay ang isa pang kaluluwa bago lumubog ang araw! Father Jason, mag-usap muna tayo. Huwag kang magmadali pabalik sa kumbento. Amila, kailangan isalin ko sa maliit na bote ang tubig na kinuha ko mula sa balon. At pagkatapos? Bibili nito ng mga parokyano ng simbahan. Kailangan nila ito sa kanilang pananampalataya. Niloloko mo sila, Father Jason. Amila. Pinaasa mo sila sa isang himala na hindi magkakatotoo. Tigilan mo ko, Amila. Patawarin ka nawa ng langit sa pagdududa mo sa kapangyarihan ng Diyos. Nagdududa ka rin sa iyong Diyos, Father Jason. Hindi totoo yan. Ngayon, padaanin mo na ako't kailangan ko ng madalang tubig na nakuha ko sa balon, doon mismo sa harap ng altar. Sandali. Hindi ka ba naaakit sa aking kagandahan? Ha? Sa aking malusog na dibdib? At mapuputi kong hita? Sa ngalan ng Diyos, huwag mo akong tuksuhin. Pero natutukso ka, Father Jason. Hindi, Amila. Layuan mo na ako. Natutukso ka. Amila. Ang kanyang hininga. Nanunuot sa bawat himay-may ng aking laman. Father, nakatikim ka na ba ng ganyan? Kainit na halik? Hindi. Huwag. Bitiwan mo ko. Ang tubig, matatapon. Pabayaan mo matapon yan. Hindi. Kampung ka ng kadiliman. Sinayang mo ang tubig na mahimala. Oh, bakit, Father? Mas mahalaga ba talaga sa'yo na paglingkuran ang mga tao kaysa matikman ang katawan kong ito? Oo, Amila. Oo. Dahil higit na mahalaga sa akin ang binitiwan kong pangako sa akin, Diyos. Bitiwan mo sabi ko. Nagagalit ka dahil natutokso ka na. Pinipilit mo labanan ng isang bagay na dapat ay natural mong nararamdaman. Hindi. Huwag mong dayain ang sarili mo, Father Jason. Huwag mong ipagkait sa sarili mo ang isang kaligayang matagal mo nang gustong matikman. Sa ngalan ng Diyos, layuan mo ko, Amila. Layuan mo ko! Mahabagin langit, ilayo mo ko sa tukso. Ilayo mo ko sa masama. Babagsak ka rin sa akin, Father Jason! Kampo ng demonyo! Kampo siya ng demonyo! Ano nangyari? Nasaan ang biktimang iaalay? Wala! Nakaalis na siya. Ang tagal mo kasing dumating. Tinulungan ko pa si Kiana sa kanyang biktima. Malapit nang lumubog ang araw. Pero hindi nawawala ng parokyanong balon. Tama, Nomer. Mag-aabang tayo mula sa mga taong sumasalok sa balon. Tayo na. Mauna ako, Nomer. Sa likod ka lang. Oh, sige. Pasensya na. Huwag mong kalilimutan. Ikaw ay alipin namin magkapatid. Isa ka lamang alipin! Ang tubig ay nakapagdudulot ng kagalingan at nagpapabata.
ng pakiramdam. Ngunit huwag mong gagamitin sa masama at kabaliktaran ang ibibigay nito sa iyo. Tandalota, ikaw pa rin ang nagbabantay ng balon? Inahebilin sa akin ito ng aking magulang. Bakit hindi ka uminom sa balon upang magbalik ang iyong kabataan? Hindi ko kailangang balikan ang aking kabataan. Ang tungkulin ko ay panatilihing malinis ang balon at hindi mabahira na maruming buti, maruming isipan at maruming kaluluwa ng sinuman. Paano mo natitiyak na matutupad yon? Hanggat ang balon ay nakapagpapagaling. Hindi ito nababahira ng karumihan ng tao. Kung gano'n, hayaan mong makasalok na ako ng tubig sapagkat gustong-gusto ko nang gumaling sa aking... Kasalanan? Sa rayumang nagpapahirap sa akin. Higit sa rayuma, meron kang dapat pagsisihan. Hindi ko alam ang tinutukoy mo, Tandang Lota. Ang pagkakamal mo ng salapi sa mga proyektong pinatungan ng presyo. Tandang Lota, ano ba yung mga pinagsasabi mo dyan? Isa kang politiko sa kabilang bayan. Kung iinom ka ng tubig sa balon, kailangan magbago ka na rin. Dahil kung magpapatuloy ka sa iyong likong gawa, kabaliktaran na idudulot sa iyo ng tubig na mula sa balon ng buhay. Layuan mo ako! Umalis ka sa harapan ko, Nomer. Ano na naman ang ginawa kong mali? Ayoko makita mong mukha ko! At anong hindi ko dapat makita? Lumayo ka! Lumayo ka! Ikaw ang bahala. Huwag mo akong hahanapin dahil hindi ako tatabong pabalik dito kapag tinawag mo na naman ako. Basta! Umalis ka sa harap ko! May problema, Kiana? Iwan mo ako, Amila. Gusto ko mapag-isa. Dahil ba kulang ang kaluluwang naialay natin kahapon? Oo! Dahil doon. Pero higit pa doon ang aking ikinagagalit. Tingnan mo! Nagbalik ang mga gatla sa iyong noo. Nangingitim ang ilalim ng mata mo. Sandali lang tumalabang tubig mula sa balon. Totoo ang sinabi ng matandang si Lota. Ang tubig ay para sa lahat. Ngunit ang may maraming puso, paulit-ulit man sumalok dito, hindi siya magbabago. Hindi niya makakamtan ang pinakamimiti niya. Pero bakit nagkaganito? Mas mabilis akong kumukulubot kaysa dati. Kailangan mo lang pumatay pa ng mga lalaking taksil. Mas marami tayong maiaalay na kaluluwa sa impyerno. Mas babalik ang ating ganda at kabataan. Napapagod na ako. Nagsasawa na ako sa ganitong buhay natin. At anong gusto mong gawin, Kiana? Ito ang sumpa sa atin. Mananatili tayong buhay hanggat gusto natin. Pero kailangan nating patuloy na pumatay. Pwes! Pumatay! Napapagod na ako. Sa gabing ito, mag-aalay ako ng isang kaluluwa galing sa natitirang malinis na babae sa bayang ito. Pagkatapos nun, magiging permanente ng aking ganda at kabataan. Mapanganib ang gusto mong gawin. Walang panganib na pwedeng pumatay sa atin. Meron, Kiana. At taglay yun ng mga taong malinis ang puso. At yun ang papatay sa'yo. At anong tinutukoy mo, Amila? Anong bagay ang pwede pumatay sa akin? Isang malinis at taos-pusong pag-ibig. Nababaliw ka na. Hindi tayo pwedeng umibig. Pero ang tao ay may kakayahang magmahal ng tao sa kanilang puso. At pag hindi mo nadaigang isang taong may taglay nito, ikaw ang kanya madadaig. At pag nangyari yung Kiana, magiging mortal ka. Magiging normal na tao. At hindi ka na makababalik sa pagiging immortal. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi taos-puso pag-ibig. Walang makakatalo sa atin. Sa'yo man o sa akin. Wala! Wala! Gagawin ko ang gusto kong gawin. Sawa na akong manukso ng mga lalaking makasalanan.
Panandalian lamang ang binibigay nitong ganda at kabataan sa akin. Maging ang balon na binabantayan ni Tandang Lota. Pansamantala lang ang naibibigay na pananariwa sa aking buong katawan. Kailangan pumatay ako ng isang birhen, lalaki man siya o babae. Kailangan maging malinis siya sa puso at kaluluwa. Mahabagin langit, ilayo mo ako sa tukso. Naniniglod ako sa iyo. Huwag mo akong hayaang matangay ng mainit na labit maigpit na yakap ng babaeng iyon. Iwaksi mo sa aking isip ang lahat ng ginawa niya sa akin. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ayaw kong mahulog sa tukso. Ilang oras mo lang ngayon. Kailangan magmisa ako. At gusto ko manatiling malinis sa iyong harapan. Kahabagan mo ko, Diyos Ama! May kumakatok. Baka ito na lalaking humarang sa akin sa daan. Armida? Si Kuya Marco! Nagbalik na siya mula sa kanyang destino. Kuya Marco! Armida? Salamat, umuwi ka na, Kuya. Nakabalot ang balikat mo hanggang braso. Nasugatan ako sa pakikipaglaban. Pinauwi muna ako ng aming commander upang magpagaling. Kuya, halika na. Pumasok ka na. Dali. Oh, may problema ba? Bakit parang nanginginig ka? Kuya, pauwi ako rito. May humarang sa daan ko. Ha? Gusto niya akong gawan ng masama. Pero ito nagligtas sa akin. Ang palawid na krusipeo sa iyong... Oo, Kuya. Kwintas? Oo. Nasilaw siya nang tingnan niya ito. Pansamantala siyang hindi nakakita. Kaya tumakbo na ako at tumakas. Nang kumatok ka, inakala ko na sundan niya ako dito. Huwag ka nang manginay. Nandito na ako. Talagang marami ng masasama sa baryo ito. May lumalason sa isip ng mga naninirahan dito, Kuya. At kapag nagpatuloy ang dami nila, matutuyo ang balon. Anong ibig mong sabihin? Armida, sabi ni Tandang Lota, ang balon ay magdudulot ng kagalingan at kabataan sa mga taong may malinis na kalooban. Pero kung masasama ang sasalok dito at paulit-ulit na makikinabang sa balon ng himala, yun ay matutuyo. At ang bayang ito ay tuluyang magiging masama. Hindi ko maintindihan, Kuya. Dito ka lang, ha? Kailangan kong pumunta sa balon upang mabilis na gumaling ang aking sugat. Pagbalik ko, saka ko ipaliliwanag sa iyo kung paano natin lalabanan ang lumalaganap na kasamaan dito sa ating bayan. Kuya, isama mo na ako sa balon. Hindi, Armida. Mas mabuting ako lang ang pumunta sa balon. Mapanganib na makita kang muli ng lalaking nagtangka sa'yo. Pero narito ka na. Maaari mo siyang labanan. Hindi natin alam kung nag-iisa lang siya o maraming kasama. Saan mo ko iiwan? Dito. Dito kay Father Jason. Tayo na sa loob. Father Jason? Mahabagin langit. Pakinggan mo ko. Si Father Jason, nakaluhod sa harap ng altar. Halika, lapitan natin siya. Father Jason. Marco? Ikaw ang sundalong... Opo, Father. Nasugatan ako sa pagkipaglaban. Kailangan kong bumalik dito sa ating bayan. Sinong babaeng kasama mo? Kapatid ko siya, si Armida. Anong kailangan niyo sa akin? Father, may nagtangkaho sa kapatid ko. Opo. Lumalaganap ng kasamaan sa ating bayan. Pero hindi ko ito malalabanan habang may iniinda akong sugat. Hindi ko maintindihan. Father, kailangan pumunta ni Kuya sa balon ng himala. Kailangan ko ring bumalik doon. Sapagkat ang kinuha kong tubig ay natapon dahil sa isang babaeng nagtangkang tumukso sa akin. Kung ganon, Father, wala na silang iginagalang. Talagang gusto nilang lasunin ang isip ng lahat ng narito sa ating bayan. Tama, Marco. Iiwan ko po dito si Armida. Pupunta ako sa balon upang magpagaling. Pero babalik ako dito upang makapagplano tayo kung paano lalabanan ang mga kampo ng kadiliman. Mag-ingat ka, Marco. Sapagkat ang kanilang anyo ay mapanukso. Hindi sila magpapakita sa iyo sa anyong nakatatakot at kasuklam-suklam.
Nakainom na ako ng tubig mula sa balon. At walang nangyaring masama sa akin, Tandalota. Hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi ka pa rin nagpapakumbaba. At para mapanatili ko ang latamo ko ngayong kabataan ng kutis, kukuha pa ako ng tubig sa balon. Ilalagay ko sa botelyang dala ko at dadalhin ko sa aking opisina. Ang tubig na nagbibigay ng kagalingan ay pangmatagalan. Yan ay kung ang puso mong gahaman ay magbabago ng nilalaman. Diyan ka na, Tandalota. Sinasayang mo ang laway mo sa kasasalita ng kung ano-ano. Ang tubig sa balon ay para sa lahat. Masama man o mabuti, may karapatang makinabang dito. Sa tamang panahon, malalaman mo, Lope, ang aking mga sinasabi. Isang lalaking masasalubong ko. Galing siya sa balon ng kagalingan. Hindi siyang kailangan ko. Nararamdaman kong hindi malinis ang puso niya. Puno ito ng imbot at pagkagahaman sa salapi. Magandang dalagang nasa harap ko. Patungo ka rin pa sa balon. Wala akong dapat ipaliwalag sa'yo. Wala nga ba? Halika rito. Bitiwan mo ako! Hindi pa panahon para sa iyong kaluluwa. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Pahalik ka, pahalik. Bitiwan mo sabi ko! Pakipot ka pa, ha? Magkano kailangan mo? Kaya kitang bayaran, kaya kitang ibahay, ha? Kailangan ko! Kulang na sa labi mo para makamit ko ang gusto ko kapangyarihan! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Father, kanina mo pa pinututunog ang kampana ng simbahan. Bakit hanggang ngayon walang taong dumarating? Armida, kailangan nating manalangin. Father, bakit? Ang buong bayan ng Fernandez ay nasa panganib. Marami nang nahikayat na kaluluwa patungo sa kasamaan, kaya't walang dumarating para magsimba. Pero hindi po ba ang kabutihan ay laging nananaig sa kasamaan? Oo, Armida. Pero sa bawat nahihikayat ng mga demonyita, lumalakas sila at nababawasan ng mga taong nananalangin. Father Jason? Ang balon ay tuluyang matutuyo kapag naging ganap ang paghahari ng masasama dito sa ating bayan. Paano po natin sila lalabanan? Panalangin, Armida. Habang hinihintay natin ang iyong kapatid, kailangan natin bumalik sa altar at manalangin ng buong taimtim. Salamat to, Tandalota. Naghilom ng sugat sa aking balikat at braso. Tumitindi ang kasamaan, Marco. Nararamdaman ko na. Tandalota, yan sigurong dahilan kung bakit ako nasagwatan sa pakikipaglaban. Pinababalik ako dito upang labanan ang lumalaganap na kasamaan. Gawin mo na ang dapat gawin, Marco. Mahalaga ang bawat sandali. Binata! Kanina pa kita hinihintay. Kailangan kong tulong mo. Sino ka? Binalak akong pagsamantalahan ng isang matandang lalaki. Tulungan mo ako. Ipagtanggol mo ako. Sumama ka sa akin. Alam ko kung saan ka magiging ligtas. Talaga sasama ko sa'yo. Dahil ikaw ang may malinis na pusong kailangan ko. Pagkatapos kitang makuha, magiging ganap na ang kapangyarihan ko. Pati na ang kagandahan ko. Nomer! Nomer! Nasaan ka na naman?
Nomer! Camila, bakit? Nasaan si Kiana? Kayo huling magkausap. Nagtalo kami. Ayaw niya makinig sa akin. Kaya iniwan ko siya dito. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hanapin mo! Pero saan? Ang lugar nito Jack, ay malawak. nahanapin niya nag-iisa lalaking may malinis na puso at walang bayad na kasalanan sa lugar na ito. Ang sundalo. Oo, Nomer. Ang sundalo. Pero hindi ba dapat ang pinakamalinis na puso sa lugar nito ay si Father Jason? Hindi, Nomer. Malapit na siya mahulog sa bitag ko. Naitanim ko na ang binhi ng tawag ng laman at hindi niya ako makakalimutan. Amila. Wala ka talagang nagustuhan na hindi mo nakuha. Dahil hindi na magtatagal, Nomer, makukuha na natin ang buong bayan ng Fernandez. Maghahari na dito ang kadiliman at gagantimpalaan tayo ng ating hari. Tama, Amila. Matagal ko na rin niyang hinihintay. Pero si Kiana, kailangan hanapin mo siya. Magiging problema ang kahibangan niyan. Ibalik mo siya sa akin bago sila magkatagpo ng sundalo. Father Jason, ano po nangyayari? Kumukulog, samantalang mainit at sikat ng araw sa labas. Silipin natin sa labas ng kampanaryo. Opo. Ang araw! Dumidilim ang sikat nito. Magkakaroon na eclipse. Mababalot ng kadiliman ng paligid. Kailangan hanapin natin si Marco bago lumatag ang dilim. Sasama ko, Father Jason. Tayo na. Bilisan natin bumaba dito sa kampanaryo. Opo. Oh, mahabagin langit. May paintulot na maging ganap ang eclipse. Bilisan mo, Bini-Bini. Malapit na ang simbahan. Doon tayo pupunta. Oh, bakit ka huminto? Oh, bakit ka pilit bumibitaw sa akin? Doon kita dadalhin sa loob ng simbahan. Naroon ang kapatid ko. Maging test kayo doon. Oh, Bini-Bini, bakit? Oh, nawalan siya ng malay. Sandali. Bini-Bini, ano nangyari sa'yo? Bini-Bini! Kitang-kita ko mula dito sa pinagkukublihan ko. Si Kiana ang babaeng kasama ng sundalo. Pero bakit nawala ng malay si Kiana? Lahat ng kapangyarihan ay taglay niya. Kaya nga niya akong patayin sa pamamagitan lamang ng tingin niya. Pero ang sundalong kasama niya, hindi. Siya ang lalaking may busilak na puso na hindi dapat makatagpo ni Kiana. Hindi. Hindi ako dapat lumapit sa kanila. Kapag nagkamalay si Kiana at nalaman niyang nakialam ko, gayong hindi niya ako tinatawag, tiyak na papatayin niya ako. Pero paano? Anong gagawin ko? Nagdilin si Amila na hindi dapat magkatagpo si Kiana at ang binatang sundalo. Pero ngayon, magkasama na sila. Anong gagawin ko? Jason, si Kuya masasalubong natin. May buhat-buhat siyang babae. Father Jason, kailangan niyong bumalik sa simbahan sa mismong kumbento. Magkakaroon na eclipse. Mababalot sa dilim ang buong bayan ng Fernandez. Sinong babaeng buhat mo, Kuya? Hindi ko alam. Humingi siya ng tulong sa akin. Pero nang malapit na kami sa simbahan, nawalan siya ng malay. Dali na natin siya pabalik na simbahan. O sige, opo. Tutulungan na kita, Kuya. Huwag na, Armida. Malapit nang mabuo ang eclipse.
Kapag inabutan tayo dito sa labas ng pagdilim, kakainin na rin tayo ng kasamaang lumalaganap. Tayo na, bilisan nyo. Kuya, kaya mo ba? May buhat ka pong babae Kaya na... ko, Armida, sige na. Tumakbo ka na. Huwag mo akong intindihin. Kuya, ano nangyari? Bakit bigla nagkaroon ng eclipse? Hindi ko alam. Bilisan natin ang pagtakbo. At tatanong ko ng pinto ng simbahan. Ang mata ko. Nakuwing ako ng dalang alikabok ng hangin. Father, saan ka? Lumatag na ang dilim! Father Jason! Wala akong makita. Lumatag ng dilim. Nasaan kayo? Armida! Marco! Halika rito! Ang tinig. Amila? Ako nga, Father Jason. At sa pagkakataong ito, hindi na kita bubuhayin pa. Ngayon na ba, Amila? Hindi. Bitiwan niyo ako. Marco! Armida! Tulungan niyo ako! Father, madilim! Ang hangin may dalagong buhangin at alikabok! Hindi ka namin makita, Father! Ang iyong kaluluwa, iyan ang kailangan ko. Hindi! Hindi! Ngayon na, Nomer! Masusunod para sa kadiliman at kapangyarihan. Kuya! Wala nang hanging may dalang buhangin at alikabok. Makakahingi na ulit tayo na maayos. Nagbalik na liwanag. Tapos na ang eclipse. Ang babaeng hawak mo, bakit wala pa rin siyang malay? Kaya nga dapat natin siyang madala sa ligtas na lugar. Si Father Jason, pupuntahan ko siya. Sandali. Kuya, natatanong ko siya. Nakahandusay siya, ayun. Armida, Kuya, duguan siya. Duguan si Father Jason. wala na tayong magagawa para sa kanya. Pero lingkod siya ng simbahan. Bakit nangyari ito sa kanya? Hindi ko alam. Maaaring buhay pa siya. Pupuntahan ko siya, kuya. Kailangan isama natin siya pabalik sa simbahan. Anong nangyayari sa akin? Kahapon lamang palakas ang pakiramdam ko at ang mukha ko balat na balat. Bumata ako na parang isang teenager. Pero ngayon, sa paggising ko, ramdam ko na naman ang rayuma. At ang balat ko sa braso, unti-unti na namang kumukulupot. Titingnan ko ang aking mukha sa salamin. Ikaw ang susunod kong kukunin. Sinong babaeng nakita ko sa salamin? Sa halip na mukha kong aking nakita, isang mukha ng babae. At sinabi niyang akong susunod niyang kukunin. Epekto ba ito ng tubig sa balon na nakakakita ko ng kung ano-anong kapapanaghan? Hindi na magtatagal. Matutuyo na rin ang tubig sa balon. Wala nang gagaling. Wala nang muling babata. Ang kabutihang ibinibigay mo ay matatapos din. At kami ni Kiana, kami na maghahari dito sa Fernandez. Lahat ng lalaki ay aming magiging alipin. At ikaw! Ako? Oo! Ikaw nga! Kailangan ka na sa impyerno! Hindi! Unti-unti siyang lumalabas sa salamin. Kukurutin ko sa sarili ko para magising na ako sa bangungot na ito. Hindi ka binabangungot! Totoo ako! At narito ako para kunin ang kaluluwa mo! Hindi! Huwag! Huwag! Ang eclipse ang hudyak! Magiging ganap na ang aming kapangyarihan. Maaari kaming pumunta sa kahit saang lugar sa pamamagitan ng isipan lamang. Mas madami ng kaluluwa ang aming malilinlang. Hindi! Huwag! Huwag!
Bitiwan mo ko! Isa ka lang ilusyon! Hindi ako ilusyon. Nomer! Nomer! Ngayon na! Nandiyan ako, Amila. Sino ka naman? Ako ang alipin ni Amila. At narito ako para itarak ito sa puso mo. Ganyan nga! Ganyan! Hindi ito totoo. Totoo. At para maniwala ka, eto pang isa! Nomer? Bakit wala? Buhay pa si Amila. Kaya hindi pa lumalabas ang kanyang kaluluwa. Buhay pa siya. Akin ang patalim. Ako ang tatapos sa kanya. Hindi. Hindi mo makukuha ang kaluluwa kapag ikaw ang pumatay sa kanya. Hindi kaya. Totoo. Patay na siya. Patay na siya, Amila. Pero nasaan ang kaluluwa niya? Walang lumalabas na kaluluwa mula sa kanya. Napakasama ng taong ito. Wala siyang kaluluwa. Hindi ako naniniwala, Nomer. Walang taong walang kaluluwa. Meron. Tayong tatlo ni Kiana. Hindi. Maghintay tayo. Siguradong lalabas din ang kaluluwa ng matandang ito. Kailangan natin yon para ialay sa hari ng kadiliman. Father Jason! Father! Hindi! Laslas sa leeg niya! Dilat ang kanyang mga mata! Wala na siyang buhay! Amida! Tumidilim muli ang paligid. Tayo na! Kuya! Patay na si Father Jason! Tayo na! Kailangan natin makapasok sa simbahan bago muling tumilim ang buong paligid. Mauna ka sa loob. Hawakan mo ang pinto para makapasok kami ng babaeng buhat ko. Oo, kuya! Ah! Armida! Kuya! Biglang sumara ang pinto! Hindi ko mabuksan! Subukan mo uli! Ayaw talaga! Bini-bini. Anong nangyari? Nasaan ako? Hindi! Simbahan! Dinala mo ako sa simbahan! Bitiwan mo ako! Sandali. Ikaw ang lumapit sa akin at humingi ng tulong. Oo! Naalala ko na. Tama! Nagmamakaawa ako sa'yo na tulungan ako. Pero hindi ko sinabing dalhin mo ako sa... Nasusunog ang balat ko! Kailangan ko makalayo dito! Sandali! Bini-bini! Sandali! Kuya, kusang bumukas ang pinto. Nasaan ang babaeng buhat mo? Natakot siya. Natakot siya nang makita niyang dinala ko siya dito sa simbahan. At ang kanyang balat umuusok. Parang nasusunog. Maaaring kampo ng kadiliman ng babaeng yon. Pero napakaamo ng kanyang mukha. Hindi maaaring... Kuya, tayo na sa loob ng simbahan. Kung sino man ang babaeng yon, hindi na niya tayo masusundan sa loob. Tama ka. Sa loob ng simbahan ay magiging ligtas tayo. Totoo, sinabi ni Amila. Mapanganib ang lalaking yun. Napakalinis ng kanyang puso at kaluluwa. Siyang papatay sa akin. Ang kanyang kabutihan. Pero nung magtama ang aming paningin, meron akong nadama na hindi ko pa nadama kahit Narito ka lang pala. Kanina ka pa namin hinahanap. Nagkaroon na ng eclipse. Isang kaluluwa na lang ang kailangan natin at magiging ganap na ang paghahari ng dilim dito sa bahay ng Fernandez. May pinatay kaming politiko. Pero wala siyang kaluluwa, Kiana. Anong gusto mong gawin ko, Amila? Pagtulungan nating patayin ang binatang sundalo. Alam ko kung nasan siya. Mabuti. Magiging madali na lahat para sa atin. Alam mo bang nakatatawid na tayo sa mga pader, salamin at iba pang bagay? Hindi na natin kailangan maglakad o tumakbo. Isipin lamang natin kung saan natin gustong pumunta. Makararating na tayo.
Nasa loob siya ng simbahan. Simbahan? Makapangyarihan na tayo, no, Mer? Anong dapat mong ikatakot? Kung ang pare na gawa nating patayin, mas madali na ang sundalo. Tayo na! Magkakaroon ng panibagong eklipse. At bago maganap yon, kailangang mapatay na natin ang sundalo! Mahabag ang langit. Katatapos lamang ng eklipse. At sa tingin ko sa ulap, mauulit ang nangyari kanina. Ang balon ay lumalim. Kapag naulit ang eklipse, tuloy ang matutuyo ang balon. Pero limitado kakayang ibinigay sa akin ng langit. Hindi ko mapipigil ang kasamaan ng mga kampo ng dilim. Ngunit maaari kong udyokan ng sundalo upang ipaglaban ang kabutihan. Pero anong magagawa ko para labanan ng kasamaan? Huwag kang magpapatukso, Marco. Ano man ang gawin nila o sabihin sa'yo, huwag kang magpapatalo. Dahil ang kanilang kaganda na magiging patibong. Hindi ako makalagpas sa pader ng simbahan. Nasusunog ang balat ko. Ako man ay ganun din. Ikaw na lamang kaya na ang maasahan ko. Kailangan udyukan mo ang binata na lumabas ng simbahan. Ako? Bakit para nag-aalangan ka? Ngayon lang kita nakita nagkaganyan. Amila, tinangka akong tuksuin ang binata. At napatunayan ko, totoo ang sinabi mo. Muntik na akong mamatay dahil sa kalinisan ng puso niya. Umiibig ka sa kanya, Kiana! Hindi tayo maaaring umibig! Nakalimutan mo na ba yan? Hindi totoo yan! Naglilihim ka sa amin, Kiana. Hindi! Hindi ako nagsisinungaling. Ang balat ko nagsimulang umusok nung ilapit niya ako sa simbahan. At ang kanyang mga mata, nang tumingin siya sa akin, lalo ako napaso. Hindi ko na kayang lumapit pang muli sa kanya. Hindi ko na kaya! Bakit hindi ka nalang manatili dito kasama namin? Ipinadala ko ng langit upang bantayan ang balon. Kailangan kong bumalik doon. Tandang Lota, mapanganib na lumabas kang muli ng simbahan. Hindi ako maaano ng masasama sa paligid. Hindi ako tulad ninyo. Ha? Nagliliwanag si Tandang Lota! Isa siyang anghel. Limitado ang kapangyarihang ibinigay sa akin. Marco, nasa iyong mga kamay. Napigilan ang paglaganap ng kadiliman sa bayan ng Fernandez. Kuya, nawala na siya. Anong kababalaghan ito? At bakit ako? Anong magagawa ko? Binata! Kuya, ang talagang tinulungan mo. Binibini, salamat, nagbalik ka. Nag-alala ko nang umalis ka dahil sa matinding panganib na... Nasa labas ang panganib. Ha? Kailangan namin ng tulong mo. Kuya, umuusok ang balat niya. Bakit ka umuusok? Hindi mo ba nakikita? Habang tumatagal ang pag-uusap natin, lalo mong inilalagay sa panganib ang buhay ko. Nagmamakaawa ako sa iyo. Lumabas na tayo dito. Dahil Nagbabalat kayo ka. Halika! Huwag mo akong ilapit sa altar para mo ng awa. Ikaw ang kampo ng kadilimang pumapatay sa aking mga kapaparyo. Mamamatay ako! Maawa ka! Sa Diyos ka humingi ng awa. Sa Kanya ka humingi ng kapatawaran. Hindi ko kaya! Kung gusto mo pang mabuhay, sa Kanya ka hihingi ng awa. Nag-aapoy ako! Mamamatay ako!
Humingi ka ng awa! Humingi ka ng tawad! Ikaw ang magliligtas sa sarili mo! Hindi! Kitang-kita ko! Nag-aapoy si Kiana! Pamila! Natutunaw ako! Ako din, unti-unti ako nagiging abo! Ang kamatayan ng isa sa atin ay kamatayan nating tatlo! Hindi! Ayoko mawala dito sa mundo! Hindi! Hindi! Kuya, umaapaw na muli ang tubig sa balon. Ipinadala ko rito para matiyak na mananaig ang kabutihan at ang katotohanan. Hindi ako binigyan ng karapatang makialam at tumulong sa inyo. Pero maaari akong magsalita ng katotohanan. Salamat. Pinakinggan ninyo ako. Mananatili ang balon dito sa bayan ng Fernandez. Patuloy ito magpapagaling at magbibigay ng ginhawa sa napapagal na katawan. Ikaw na ngayon, Marco, ang magiging bantay sa balon. Salamat, Tandang Lota. Ngayon ay naunawaan ko na kung bakit ako nasugatan sa digmaan at kung bakit kinakailangan kong bumalik sa ating bayan. Hindi ito ang huling pagkakataong kailangan mong ipaglaban ang kabutihan. Ngunit sa bawat pagkakataon, tatangkain ang masama na ikaw ay patayin. Makakaasa kang magpapadalang langit ng mas maraming anghel para sa inyong kaligtasan. O sa perang nakuha niya sa masamang paraan. Hindi siya papayag ng malamangan. Ngunit hindi man siya maparusahan dito sa lupa. Tiyak sa kabilang buhay ang paghihirap niya'y wala ng katapusan.